Tungang mag-asawang Diskaya inilantad na itong mga kongresista at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na umano'y sangkot sa korupsyon sa mga flood control projects. Ang mag-asawang Diskaya naman humiling ng proteksyon sa Senado at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, ito namang si Senador Ronald Bato de la Rosa pinayuhan ng mag-asawang Diskaya na magdoble ingat matapos ilantad itong ang mga pangalan na sangkot umano sa korupsyon ng flood control. May buong detalye dyan si Bombo JC Galvez. Inilantad na ng kontratistang si Curly Diskaya sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ang mga kongresista at mga tauhan ng Department of Public Works and Highways na umanay sangkot sa korupsyon sa flood control projects, kabilang sa mga mambabatas na pinangalanan ng mag-asawang Diskaya sa kanilang sinumpang salaysay ay sina Terence Calatrava, Congressman Roman Romulo, Congressman Jojo Ang, Congressman Patrick Michael Vargas, Congressman Arjo Ataide, Congressman Nicanor Briones, Congressman Marcy Chodoro, Congressman Florida Robes, Congressman Alejandro Madroño, Congressman Benjamin Agaro Jr., Congressman Florencio Noel, Congressman Reynante Arrogancia, Congressman Marvin Rillo, Congressman Leo Di Tariela, Congressman Teodoro Haresco, Congressman Antonieta Yudela, Congressman Dean Asisio, at Congressman Marivico Pilar. Ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways na ginagamit umano ng mga politiko, porsyento, sa halaga ng kanilang kontrata ay ang mga sumusunod. Regional Director Eduardo Virgilio, Public Works and Highways Region 5, Director Ramon A. Ariola III ng Unified Project Management Offices, District Engineer Henry Alcantara ng Department of Public Works and Highways Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos ng Department of Public Works and Highways Metro Manila First, District Engineer Manny Bulusan ng Department of Public Works and Highways North Manila District Engineering Office, District Engineer Edgardo C. Pinggol ng Department of Public Works and Highways Bulacan Sub-District Engineering Office, District Engineer Michael Rosaria ng Department of Public Works and Highways Quezon 2nd District Engineering Office. Paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Pagsisiwalat ni Diskaya, karamihan sa mga tauhan ng ehensya na ito ay paulit-ulit na binabanggit na ang delivery ng pera ay para kay Congressman Zaldico at dapat umabot sa 25%. Bukod dito, binanggit din ni Curly na si Congressman Marvin Rillo ng Quezon City ay tuwing maniningil sa kanila ay pinagmamalaki ang pagiging malapit na kaibigan umano kay Speaker Martin Romualdez at anya ng Speaker mismo ang nag-aproba ng mga budget insertions. Karamihan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Zaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Zaldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Zaldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Dahil sa mga ibinunyag na ito, humiling ang mga Diskaya ng proteksyon mula sa komite at kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob. Nagbabala na rin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa mag-asawang Diskaya na magdoble ingat para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa Senador, kung mayroong bulletproof na sasakyan ng mag-asawa, ay mainam na gamitin na nila ito sa ngayon. Git ng mambabatas, nababahala siya sa buhay ng dalawa dahil sa bigat ng kanilang mga isiniwalat sa pagdinig. Anyo itong pagsamantalahan na maaaring targetin sila, atake at palabasing ang nasa likod ay isang kongresista, isang sitwasyong magdudulot ng kaguluhan sa bansa. Dagdag pa niya, hindi malayong mangyari na matulad ng Pilipinas sa naging sitwasyon ng Indonesia kung hindi ito maagapan. Na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin na ninyo. Sa dami na pagbaba sasakyan ninyo niya, ngayon dito, gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa iyong security dahil sa bibigat ng mga pinagsasabi niyo dito, hindi niyo alam, kahit na yung congressman na binanggit niyo, walang interes sa buhay niyo. Merong gustong sasakay, halimbawa mga taga-kaliwa o mga NPA dyan, para guguluhin itong Pilipinas, aambusin kayo, tapos ituro doon sa mga congressman, gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Kaya mag-ingat kayo, I advise you to take all the necessary precautionary measures as far as your safety is concerned. Nakatakdang ika-4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ukol sa maanumalyang flood control project sa susunod na linggo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.